rin ako, Bro Junri, kung Oh, pwede. sige. Sige, sige. About sa purgatorio, biblical ba ito? Yes, hindi naman nagtuturo ang simbahan, kapatid, na hindi biblical. Sabi sa CCC natin, um, scripture, magisterium, and tradition is closely united, that each one of them cannot stand without each other. So yung katuruan ng simbahan, hindi yun nagmula sa kung sino lang. Nag-ano yun sa scripture din. No, kasi what is purgatory? Ganito na, kapag mag-aaral ka, bro, Jared, ng pag-aaral ng simbahan, huwag mong hanapin agad sa Biblia. Ito ang ituturo ko sa iyo kasi ito yung natutunan ko sa mentor ko. Alamin palagi ang konsepto ng aral. Ano ba ang konsepto ng aral? Ano bang ibig sabihin ano ba ang konsepto nito? So, ano ba ang konsepto ng purgatory? So, ang purgatory, according sa Catholic teaching, ito ay isang lugar or estado. Okay? Estado o lugar ng isang kaluluwa na hindi pa pwede pumunta sa langit kasi nga hindi pa siya karapat-dapat makapasok sa kaharian ng langit dahil Revelations 21:27, kahit katiting na kasalanan hindi pwedeng pumasok sa langit. Revelations 21:27. Pero hindi rin yan pwedeng itapon sa impyerno. Kasi sa impyerno, ang itatapon doon, yung malalaki ang mga kasalanan. Yun lang mga mabibigat ang mga kasalanan, doon itatapon sa impyerno. So kung hindi pwedeng itapon sa langit ang may maliliit na kasalanan, hindi pwedeng iakyat sa langit ay may maliliit na kasalanan, hindi rin pwedeng itapon sa impyerno kasi maliit ang kasalanan, saan sila ilalagay ng Diyos? Sabi kasi sa Salmo 7:11, ang Diyos ay hukom na matuwid. So kung matuwid ang Diyos, hindi niya pwedeng hatulan ng walang hanggang kamatayan ang maliliit na kasalanan. Kasi kung ang mga husgado nga natin dito sa mundo, di ba, pag naghukom sila, hindi sila magbibigay ng parusa sa nagkasala ng higit sa nagawa nito. Halimbawa, nakanakaw ng pandesal. Alam nga naman, isisilia elektrika niya yung nakanakaw ng pandesal at isasama niya doon sa mga tao na pumatay at nag-rape pa. Di ba? So, ang hukom na matuwid, mag-judge siya according sa nagawa ng isang nagkasala. So, ganoon din ang Diyos, no? Salmo 7:11, siya ay hukom na matuwid. So, hindi niya pwedeng hukuman ng eternal flame ang mga nagkasala lang ng maliit. Bagkus, sabi ni Apostol Juan, ipanalangin ninyo ang mga taong nagkasala ng maliit. So, pwede pa silang ipanalangin. Sa impyerno, wala na panalangin doon eh. Basahin nga natin, Brother Aljan, ang unang Juan 5, 15-16, Brother Aljan. Unang Juan 5:15-16. Oo. Unang Juan 5:15 hanggang 16. Ito po ang ating mababasa, kapatid. Sabi po dito is ganito po. At dahil alam natin pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. Kung makita ninuman na ang kaniyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di nahahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na nagbigay sa kaniya ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang nahahantong sa kamatayan. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Yan, napakalino dyan, Brother Jared, no, na may mga kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan. Ano ba yung mga kasalanan na hahantong sa kamatayan? Basahin natin ang Revelations 21, Brother Aljan 8. Revelation 21:8, sabi po dito sa 21:8, sabi po dito, kapatid, is ganito po, 21:8. Ayan. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapaasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga nangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan,
at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So yan yung mga talagang way to hell na, yung mga ganyang uri ng kasalanan. At hindi na pwedeng ipanalangin yan. Sabi ni Apostol na Juan, di ba? Hindi ko sinasabing ipanalangin ninyo ang mga taong mapunta sa ganyang ganyang kasalanan kasi nga hindi na sila maliligtas pa kapag na-impyerno na. Pero take note, anong sinabi niya sa una? Kapag nakita niyo yung kapatid niyo na ang kasalanan niya ay hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niyo. So pwede pang ipanalangin yun. Isaan niya nilagay ng Diyos kung hindi yun sa impyerno. Hindi rin pwede sa langit yun. Kasi nga sa langit, hindi makakapasok ang may maliit na kasalanan. Revelations 21:27, Brother Aljan. Revelation 21:27, ito po ang ating mababasa. Sabi po dito kapatid, ganito po. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito'y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang siyang makakapasok sa lungsod. Napakalinaw dyan, Brother Jared, no? Hindi makakapasok doon, ibig sabihin sa langit, ang anumang bagay na marumi. Yung kasalanan, kahit na maliit, marumi pa rin yun. Unang Juan 5:17, Brother Aljan. Unang Juan 5:17, sabi po dito is ganito po. 5:17. Ayan. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Lahat ng hindi matuwid ay kasalanan. So kahit pa maliit na kasalanan pa rin. Sabi ni Juan, hindi makakapasok sa langit ang anumang uri ng kasalanan. Kaya balikan natin yung konsepto ng purgatory. Ano yung purgatory? Isang lugar na kung saan ay lilinisin yung mga may kakaunting kasalanan. So ano ang purgatory? It's a cleansing fire, no? According sa simbahan, cleansing fire. Kasi ito ang ginagamit ng Diyos para linisin tayo sa ating mga kasalanan. Sabi nga ng Panginoong Kristo, lahat tayo ay dadalisayin sa apoy. Mark 9:48, Brother Aljan. Mark 9:28. 48. Mark 9:48. Sabi po dito is ganito po. Dooy hindi namamatay ang mga uod at ang apoy. Sa tuloy. Sa 49, sabi po dito, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Yung pagdadalisay sa apoy, kapatid, yan yung nakita ni St. Paul sa kaniyang sulat sa unang Korinto na may kaligtasan pa ang dinadalisay sa apoy. Unang Korinto 3:15, Brother Aljan. Unang Korinto 3:15, sabi po dito kapatid is ganito po. 3:15, ayan. Sapagkat ang bawat isa'y 3:15, ayun. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Yan ang lugar na yan, Brother Jared, no? Na isang uri ng apoy na mayroon pang kaligtasan. Hindi yan impyerno kasi sa impyerno wala ka ng kaligtasan. Forever na kapag ang tao napuntang impyerno. Pero itong purgatory, it's cleansing fire. Kaya nga siya cleansing fire. Bakit? Dahil dadalisayin tayo, sabi ng Panginoong Kristo. Lahat kayo ay dadalisayin sa apoy. Bakit? Para makapasok tayo sa langit. Yun ang purgatory, Brother Jared. Jared? Ayun, napakaliwanag. Nabigyan rin ako ng kasagutan dyan sa purgatorio. Dahil nung pagpasok ko dito, yan rin tinitira ko. Alam ni Bro Jando Alabado yan. Oo nga, yan nga yung ano mo. Ang ano nga kasi, ang mali kasi May ng letra iba, po letra pa yan, bro John Ray.
Yes, sa At sa Espanyol. ate pakita ate pakita yung letra por letra niya, no? Ito Yes. yung Sagrada Biblia. Ito, Sagrada Biblia sa unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 9. Sabi ganito, tanto el que planta como el que riega vienen a ser una misma cosa, pero cada uno recibirá su propio salario en medida de su trabajo, premio y purgatorio. Porque nosotros somos unos cuadrutores de Dios, vosotros sois el campo que Dios cultiva, sois el edificio que Dios fabrica por nuestras manos. Yan ang premio purgatorio. May malinaw siyang, mas malinaw pa rito. Ito. Ayan o. Yan o. Premio y purgatorio. Ang dapat kasi nga malaman natin, Brother Jared, yung term na purgatorio, hindi yan English, hindi rin yan Tagalog. Ang mali kasi ng mga protestante, saan baga mababasa itong word na purgatory? Tapos ipapabasa nila sa atin sa wikang Tagalog, wikang English. Hindi talaga mababasa yan sa wika, sa Bibliang Tagalog at English kasi ang salitang purgatorio, Espanyol. Kaya kung gusto mo basahin yung word na yan, doon mo basahin sa Spanish Bible. Pero, however, kahit pa hindi letra por letra, Brother Jared, kaya nga, sabi ko sa iyo, pag nag-aaral ka ng Catholic teaching, concept, alamin mo ang konsepto ng aral, tapos tingnan mo kung yung konsepto nandyan ba sa Biblia. Ano ang konsepto ng purgatory? Cleansing fire. Apoy na dumadalisay. Si Panginoong Jesucristo mismo nagsabi, Mark 9:49, lahat kayo dadalisayin sa apoy.